Alam mo ba na may isang aswang sa aming baryo na hindi sumusunod sa karaniwang kwento ng kasamaan? Isang nilalang na ipinanganak mula sa angkan ng mambabarang, ngunit pinili ang liwanag kaysa dilim. Paano nga ba niya nilampasan ang sumpa ng kanyang lahi? Ano ang nangyari nang tumindig siya laban sa mga halimaw na gustong wasakin ang kanyang mundo? Manood hanggang sa dulo at tuklasin ang tunay na kwento ng sa gitna ng malalim na kagubatan ng Antique, may isang baryo na halos kinalimutan na ng panahon. Ang hangin ay laging malamig kahit tirik ang araw. Ang mga puno ay tila laging nagbubulungan kahit walang ihip ng hangin. Sa baryong iyon, nakatira si Aling Sela. Matanda na siya, tahimik at laging mag-isa. Ngunit ang mas kilala sa kanya ay ang matagal ng bulong, isa siyang aswang. Hindi siya sinasaktan ng mga tao, pero iniiwasan siya. Lalo na kapag bilog ang buwan. Ngunit may kakaiba kay Aling Sela. Hindi siya katulad ng ibang nilalang sa alamat. Sa halip na manakit, siya ay tahimik na tumutulong. Pinagaling niya ang mga batang nilalagnat. Pinupulot niya ang mga hayop na sugatan sa gubat. Pero hindi lahat ay naniwala sa kanyang kabutihan. Lalo na ang angkan ng mga mambabarang sa kabilang bundok. Si Mang Orong, ang pinuno ng angkan, ay galit na galit kay Aling Sela. Bakit raw pinipigilan ng isang aswang ang sumpa nilang mga manggagamot ng kadiliman? Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang panahon ng paghaharap. Tahimik ang gabi pero mabigat ang hangin. Ang mga aso sa buong baryo ay nagsimulang tumahol. Ang mga lampara sa bawat tahanan ay nagkikislapan. Nagising si Aling Sela sa kakaibang amoy ng usok at abo. Amoy na tila hinango mula sa bulok na laman. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang bote ng langis na itim ang kulay. Sa labas, ang paligid ay nababalot ng dilim na tila buhay. Dumapo ang lamig sa kanyang batok, tila may matang nakatitig mula sa kadiliman. Paglabas niya ng bahay, naramdaman niya ang lupa ay nanginginig. Sa gitna ng daan, isang bilog na nilikha mula sa abo at uling ang nakita niya. Nakatayo si Mang Orong, may hawak na manikang may buhok ni Aling Sela. Ang mga mata ni Orong ay pulang-pula. Nanginginig ang hangin habang binibigkas niya ang kanyang orasyon. Tila may boses na bumubulong sa bawat puno. Biglang sumakit ang dibdib ni Aling Sela, parang kinukurot mula sa loob. Napaatras siya, pero hindi bumigay. Hawak pa rin ang itim na langis, binuksan niya ito at sinimulang ipahid sa kanyang palad. Ang kanyang balat ay nag-init. Ang kanyang mata ay kumislap ng bughaw. Tila sumanib ang lakas ng kagubatan sa kanyang katawan. Biglang naputol ang orasyon ni Mang Orong. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang manika ay natunaw sa apoy na hindi alam kung saan nagmula. Lumindol ang bahagya. Mula sa lupa ay sumulpot ang mga anino, mga nilalang na matagal nang pinatay ng angkan ni Orong. Isa-isang tumayo sa likod ni Aling Sela. Ang mga nilalang ay may matang mapayapa, ngunit nanlilisik sa galit. Umatras ang mga mambabarang. Nabasa ang lupa ng kanilang pawis at takot. Tapusin na natin ito, bulong ni Aling Sela sa hangin. Tumugon ang kagubatan. Mula sa langit ay bumagsak ang kidlat. Tumama ito sa gitna ng bilog na abo. Nagliyab ang paligid at sa apoy ay nakita ang pag-iyak ng mga mambabarang. Nagsimulang matunaw ang katawan ni Mang Orong. Isa-isa ring sumunod ang kanyang mga kasama. Ang apoy ay hindi ordinaryo. Ito ay malamig, ngunit sinusunog ang kanilang kaluluwa. Sa gitna ng lahat, si Aling Sela ay nakatayo pa rin. Ang kanyang katawan ay bumabalot sa liwanag na tila hinugot mula sa buwan. Tahimik ang gabi matapos ang sigaw ng huling mambabarang. Ang hangin ay naging magaan. Ang mga puno ay tila nagpasalamat. Ang lupa ay huminga ng malalim. Kinabukasan, dumaan ang araw na tila walang nangyari. Ngunit ang buong baryo ay nagising sa kakaibang katahimikan. Wala nang mabigat na presensya sa paligid. Wala na ring naririnig na bulungan mula sa kagubatan. Lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay, hawak ang mga rosaryo at dasal. Pagdating nila sa bahay ni Aling Sela, nakita nila siyang nakaupo sa kanyang lumang silya. Nakatingin siya sa langit, nakangiti, pero pagod ang kanyang mga mata. May itim na abo sa kanyang palad, at ilang pilas ng apoy sa kanyang damit. Taps na sila, mahina niyang sabi. Walang sinuman ang makasagot. Mula sa likod ng mga tao, isang batang babae ang lumapit. Siya ay si Lina, apo ni Aling Sela sa kanyang pamangkin.
Wala na siyang mga magulang, namatay sa sakit na sinasabing gawa ng mambabarang. Salamat, Lola, bulong ni Lina. Lumapit siya at niyakap si Aling Sela. Ang mga tao'y napatingin sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, walang takot sa kanilang mga mata. Isa-isang lumapit ang mga matatanda. Sumunod ang mga kabataan. Hanggang ang buong baryo ay nakapaligid na kay Aling Sela. May ilan ang lumuhod at humalik sa kanyang kamay. Patawad, kung kami nagkamali, sabi ni Kapitan Toring, ang pinuno ng baryo. Tahimik lang si Aling Sela. Ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang lumuluha. Hindi lahat ng aswang ay masama, anya. Hindi lahat ng tao ay mabuti. Nang gabing iyon, nagsindi ng mga ilawan sa gitna ng baryo. Naghandog ng pagkain at tinugtog ang mga lumang awit ng kanilang mga ninuno. Hindi para ipagdiwang ang pagkatalo ng isang angkan, kundi ang pagtatapos ng isang sumpa. At ang pagbabalik ng liwanag sa isang bayang matagal ng binalot ng takot. Ngunit habang ang lahat ay nagkakasiyahan, tahimik na tumayo si Aling Sela. Muling tinignan ang buwan na bilog na naman. Naglakad siya pabalik sa kagubatan kasama si Lina. Hindi na sila muling nasilayan sa baryo. Ngunit bawat kabilugan ng buwan, may ilaw na umiilaw sa gitna ng gubat. At ang mga aso hindi na tahol ang binibigkas, kundi tila pag-awit ng pasasalamat. Lumipas ang mga taon. Ang baryo ay unti-unting nabuhay. Tumubo ang mga pananim na dati ay nalalanta. Ang mga bata ay lumaking malusog at masigla. At ang mga matatanda, mas madalas nang umiti kaysa magdasal ng panangga. Ngunit sa likod ng kagubatan, may bumubulong pa ring alamat. Na may isang mabuting aswang na naging tagapagbantay ng kabundukan. Na sa tuwing may panganib na lalapit, may ilaw na sisindi sa gitna ng dilim. At mula sa anino, lalabas ang babae na may matang bughaw. Si Lina, gayo'y dalagang ganap, ay siyang tagapagmana ng lihim ni Aling Sela. Hindi siya katulad ng kanyang lola. Wala siyang pakpak. Wala siyang kakayahang lumipad sa hangin. Ngunit ang kanyang puso ay may apoy. At ang kanyang kamay ay may kapangyarihang magpagaling. Isang gabi, isang batang lalaki ang tumakbo sa gubat. Humihikbi, may sugat sa binti at may habol na aninong hindi niya maipaliwanag. Nang muntik na siyang madapa, biglang mailiwanag na sumilay mula sa itaas ng puno. Isang babae ang bumaba, hawak ang lamparang asul. Ang hangin ay huminto. Ang mga anino ay umatras. Si Lina ang nakita ng bata. Tahimik niyang nilinis ang sugat nito. Takot ka ba? Tanong niya. Tumango ang bata. Huwag ka nang matakot. Wala na sila. Ngunit sa loob ng puso ni Lina, alam niyang hindi ito totoo. Ang kasamaan ay parang usok, hindi nawawala, kundi lumilipat lamang ng anyo. At sa bawat henerasyon, may bagong anyo ng kadilimang susubok sumalakay. Ngunit habang may isang nilalang na handang humarap sa dilim. Habang may aswang na pinili ang kabutihan sa halip na dugo. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan. Sa paglipas ng mga gabi, mas dumalas ang pagdapo ng kakaibang presensya sa paligid. May mga ibong bumabagsak ng walang dahilan. May mga hayop sa kagubatan na naglalaho na para bang nilamon ng lupa. Si Lina ay naging mapagmatsyag. Lagi niyang dala ang lamparang asul at isang piraso ng telang isinausaw sa langis ni Aling Sela. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa gilid ng ilog, biglang nanlamig ang tubig. Ang buwan ay natakpan ng ulap at ang paligid ay nilamon ng kadiliman. Sa kabila ng katahimikan, may tunog ng yabag sa putikan. Mabagal. Malalim. Parang may hila ang bawat hakbang. Tumigil si Lina. Pinikit niya ang kanyang mga mata, inamoy ang hangin. May amoy na bumalot sa kanyang paligid, mapait, parang sinunog na balat at luma ng dugo. Binuksan niya ang kanyang lampara. Ngunit sa halip na ilaw, usok ang lumabas. At sa usok na iyon, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Ito'y hindi mambabarang. Hindi rin ito tulad ng mga halimaw sa mga alamat. Ito'y tao. Ngunit ang kanyang balat ay punit-punit at ang kanyang mata ay blanko. Parang pinagsamang katawan ng maraming espiritong inabandona. Lina, bulong ng nilalang, ngunit hindi ito tunog ng isa lang na boses. Bawat titik ay parang hinugot mula sa bangin ng kaluluwa. Hindi mo kami natapos. Dahan-dahang umatras si Lina.
Ngunit sa bawat hakbang niya paatras, mas lumalapit ito. Sinubukan niyang magdasal. Walang tumugon. Kinuha niya ang telang may langis at ipinatong sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay biglang nainitan. Parang may apoy na bumalot sa kanyang puso. Isinandal niya ang kanyang likod sa puno at huminga ng malalim. Hindi ako katulad ng lola ko, sabi niya habang pinipigil ang panginginig. Pero hindi rin ako basta-basta. Nilubog niya ang kanyang kamay sa putik ng ilog. Ipinahid ito sa kanyang pisngi. Isang sinaunang dasal ang umalinggaw sa kanyang isip, hindi niya alam kung saan ito galing. Sa liwanag ng lampara, sa apoy ng dugo, sa lakas ng lupa, umalis ka. Biglang nagsimulang manginig ang lupa. Ang tubig sa ilog ay umikot, parang may hinihigop pababa. Ang nilalang ay sumigaw, ngunit walang tunog. Nagsimulang masunog ang balat nito, kahit walang apoy na nakikita. Tumakbo ito pabalik sa gubat at nawala sa likod ng usok. Naiwan si Lina, hingal at pagod. Ngunit sa kanyang puso may bagong damdamin. Hindi lang siya tagapagmana. Isa na siyang mandirigma. Sa mga sumunod na araw, si Lina ay nanahimik. Ngunit sa kanyang mata, halata ang pagbabago. Mas matalas ang kanyang pandinig. Mas mabilis ang tibok ng puso kapag may panganib. At sa bawat gabi, naririnig niya ang tinig ni Aling Sela, hindi sa hangin, kundi sa loob ng kanyang isipan. Hindi sapat ang kabutihan. Kailangan mo ring matutong manindigan. Isang hating gabi, habang ang buong baryo ay mahimbing na natutulog, may nagising na bata. Ang batang ito'y si Emil, anak ng isang mangingisda. Narinig niya ang tunog ng mga kampanilyang metal, tila nagmumula sa itaas ng kanilang bubong. Sumilik siya sa bintana. Sa dilim, may nakita siyang aninong gumagapang sa mga bubungan. Maputi ang balat, mahaba ang lieg, at ang mga matay kulay ginto. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Ito ay isang sibat-anino, isang nilalang na hinugot mula sa galit ng mga espiritong ginising ng lumang orasyon. Ang nilalang ay huminto sa bubong ng bahay ni Emil. Unti-unti itong yumuko. Dahan-dahang bumaba gamit ang mahabang kuko. Tahimik. Walang ingay. Ngunit bago ito tuluyang makapasok sa bintana, may tumunog na kampanilya mula sa malayo. Sumunod ay tunog ng mga hakbang sa lupa, mabilis, mabigat at sigurado. Mula sa dilim, lumabas si Lina. Nakasuot siya ng itim na balabal na may bordang luma at sinaunang mga simbolo. Sa kanyang kamay, hawak ang isang tansong baston. Iwinasiwas niya ito sa hangin. Nagliyab ang dulo ng baston at ang apoy ay kulay bughaw. Umalis ka sa bayang ito, sigaw ni Lina. Ang sibat-anino ay tumigil. Lumingon ito kay Lina. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, bumukas ang bibig nito, hindi para kumagat, kundi para magsalita. Magsisimula na ang pagbabalik. Mabilis itong umatras, sumampa sa bubong, at tumalon patungo sa kagubatan. Iniwan si Lina na hawak pa rin ang baston, nanginginig ang kamay. Hindi sa takot, kundi sa katotohanan ng kanyang narinig. May paparating. At hindi lang isa. Hindi lang isa ang dapat niyang harapin. Ang pagbabalik ay hindi lang ng mambabarang, kundi ng lahat ng nilalang na minsang pinalayas ng liwanag. Kinabukasan, habang sumisikat pa lang ang araw, tinipon ni Lina ang matatanda ng baryo. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng matandang punong akasya, nagsalita siya. May babalik, anya, walang takot ang boses. Hindi lang isang halimaw, kundi isang panahon ng kadiliman na matagal na nating nakalimutan. Tahimik ang lahat. Walang gumalaw. Hanggang sa tumindig si Lola Mayding, pinakamatanda sa baryo, at huling saksi sa unang pananakop ng mambabarang. Totoo ang sinasabi niya, sabi ni Lola Mayding, habang hawak ang isang kwintas na gawa sa sinaunang bato. Ang mga nilalang na iyon ay hindi talaga nawala. Nakatulog lang sila. At ngayong may tumawag muli sa kanila. Gigising sila ng sabay-sabay. Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan ay takot, ang iba'y duda. Pero si Lina ay hindi umatras. Inay, tay, tito, tita, mga kuya, mga ate, hindi ako humihingi ng pahintulot. Humihingi ako ng tulong. Kung ayaw niyong lumaban, ako ang lalaban. Pero hindi siya mag-isa. Isa-isang lumapit ang mga kabataan. Ang anak ng panday may hawak na bakal.
Ang apo ng albularyo may bitbit na halamang gamot. Maging ang batang si Emil, dala ang isang kahoy na espada na siya mismo ang gumawa. Turuan mo kami, sabi niya kay Lina. Napangiti si Lina. Hindi ko kayo tuturuan para maging mandirigmadi. Tuturuan ko kayong maging tagapagbantay. Simula noon, tuwing gabi, nagtipon sila sa paanan ng kagubatan. Nag-ensayo sa katahimikan. Nag-aral ng mga lumang dasal. Gumawa ng mga bitag gamit ang dahon, ugat at bato. Itinuro ni Lina ang lihim ng mga halamang nagtataboy ng nilalang. Isinulat niya sa lupa ang mga simbolo ng pananggalang gamit ang abo at asin. Dahan-dahang namulat ang baryo. Mula sa baryong takot sa aswang. Naging komunidad ng mga tagapagtanggol laban sa dilim. Ngunit isang gabi, habang sila'y nag-ehersisyo, may dumating. Isang matandang lalaki na may dalang tambol na yari sa balat ng ahas. Ang kanyang mata ay puti at ang kanyang boses ay paos ngunit malalim. Ang simula ng huli ay narito na, bulong niya habang tumutugtog. Nang marinig ang unang hampas ng tambol, ang lupa ay nagbitak. Mula sa bitak, lumabas ang unang pahiwatig ng kasunod na bangungot. Isang aninong may pakpak. Isang halimaw na walang ulo. At isang nilalang na may mukha ng tao pero balat ng kahoy. Sumisigaw ang hangin. Nag-iiyakan ang mga ibon. At sa unang pagkakataon mula sa pagkatalo ng angkan ng mambabarang. Muling lumitaw ang pangalan ng nilimot na Panginoon ng Kadiliman. Sa Ramanok, bulong ni Lola Miding, halos hindi na makahinga. Ang unang tagapagsimula ng kulam. Ang laban ni Lina ay hindi na lang laban ng isang baryo. Ito na ang huling digmaan ng liwanag at dilim. Ang digmaan ay paparating. Sa pagsambit ng pangalan ni Saramanok, tila may nagbukas na pinto sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang. Umihip ang hangin na may dalang abo at alikabok mula sa matagal ng nalimot na panahon. Nagsimulang mamuo ang ulap sa langit kahit walang bagyo. Ang ilog ay bumagal, parang takot na rin. At ang lupa, tila naglalakad sa sarili nitong galit. Si Lina ay tumindig sa harap ng kanyang mga kasama. Ang kanyang baston ay kumikislap, ang dulo nito'y tila humihinga. Hindi tayo lalaban para sa karangalan, anya. Lalaban tayo para sa katahimikan ng mga bata. Para sa lupang hindi dapat durugin. Para sa liwanag na hindi dapat patayin. Ngunit kahit tapang ang kanyang mga salita, ramdam niyang may bahid ng pangamba sa kanyang puso. Hindi ito tulad ng dati. Si Saramanok ay hindi lang nilalang, siya ay alamat na naging kasaysayan. Ayon sa mga matatanda, isa siyang tagapagdala ng gulo, ginising tuwing maisapat ng takot sa hangin. At ngayong ang takot ay nabuhay muli. Siya ay bumangon. Mula sa bitak sa lupa, umangat ang isang palasyo ng abo. May mga haliging gawa sa buto, may mga bandilang gawa sa balat. Sa gitna nito, may trono. At sa trono, may anyong hindi maipinta ng kahit sinong tao. Mata na walang itim. Balat na parang nasunog pero kumikintab. At boses na parang pinagsamang alulong ng hayop at sigaw ng sanggol. Lina D. Bakit mo ginising ang katahimikan? Humakbang si Lina kahit nanginginig. Tahimik ang mundo dahil kami natuto. Hindi dahil ikaw ang may kapangyarihan. Umugong ang paligid. Tumawa si Saramanok at sa kanyang tawa, may mga ibong bumagsak mula sa langit, patay kahit walang sugat. Ipinanganak ako mula sa galit ng mga ninuno ninyong nagtaksil sa kalikasan, sabi niya. Hindi ako halimaw. Ako ay alaala. Isang paalala na ang kadiliman ay bahagi rin ng dugo ninyo. Ngunit bago pa siya makalapit, may tumayo sa likod ni Lina. Si Emil, ngayon ay may dala ng bagong espada, isang gawa sa pinaghalong bakal at ugat ng punong nara. Hindi namin tinatanggap ang alaala mo, sigaw niya. Hindi lahat ng nakaraan ay karapat-dapat panatilihin. Muling umuga ang lupa. Ngunit ngayon, ang mga tao sa baryo ay hindi na tumatakbo. Sila'y nanindigan. Sa paligid ni Lina, umikot ang mga batang sinanay niya. Ang mga albularyo, nagsaboy ng asin at abo sa hangin. Ang mga panday, tumugtog ng tambol upang guluhin ang mga nilalang ng dilim. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang isang baryo, na dating binabalot ng takot sa aswang, ay naging tahanan ng liwanag na handang lumaban. Ang huling digmaan ay nagsimula na. Sa unang sagupaan, ang hangin mismo ang naging kalaban. Tila may buhay ang alon ng hangin,
umiikot, sumisipa, humahampas sa mga katawan na parang kamay ng multo. Lumipad ang mga tambol, ang abo sa hangin ay naging matalim, parang buhangin sa bagyong may galit. Pero nanatiling nakatayo si Lina. Ang kanyang baston ay isinaksak niya sa lupa. Mula sa dulo nito, kumalat ang liwanag na kulay bughaw, bumalot sa kanyang mga kasama. Nagmistulang kalasag ang liwanag, isang pananggalaban sa anino ni Saramanok. Hindi kami magigiba, sigaw niya, sabay palo ng baston sa lupa. Nanginig ang lupa, ngunit hindi na ito galing sa nilalang ng dilim. Ito ay galing sa lupa mismo, sa mga ugat ng punong matanda, sa mga abo ng mga ninunong hindi kinalimutan. Mula sa likod ng palasyo ni Saramanok, may lumitaw na mga hugis tao. Mga anino, ngunit may mukha ng pag-asa. Sila ang mga ninuno ng baryo. Mga espiritong nakatali sa lupang ito. Hindi kami lumaban noon, pero lalaban kami ngayon, wika ng isa sa kanila. Sabay-sabay silang humawak sa liwanag ni Lina. Ang lamparang bughaw ay muling nagningning. Mas maliwanag kaysa dati. Ang baston ay lumambot, naging tila likido at bumalot sa katawan ni Lina. Hindi na siya basta tao. Hindi na siya basta tagapagmana. Siya na ngayon ang bagong tagapagsara ng daan sa pagitan ng liwanag at dilim. Humakbang siya papalapit kay Saramanok. Ang mga nilalang sa tabi nito ay umatras. Kahit sila ay takot. Ang takot ay hindi pamana, sabi ni Lina, habang ang kanyang katawan ay lumulutang sa ere. Ang tapang, iyon ang aming inani mula sa mga halimaw tulad mo. Nagtaas ng kamay si Saramanok. Isang ulap ng itim na apoy ang bumuga mula sa kanyang palad. Tumama ito sa katawan ni Lina. Ngunit sa halip na masunog, ito'y hinigop ng liwanag sa paligid niya. Tumilapon si Saramanok pabalik sa kanyang trono. Sumigaw siya, isang sigaw ng libo-libong nilalang, ngunit may tunog ng pagkatalo. Lumitaw mula sa lupa ang mga kamay ng mga espiritu. Hinila si Saramanok. Ang kanyang anyo ay unti-unting nabura. At sa huling saglit, nakita ni Lina ang tunay nitong anyo. Isang batang umiiyak. Nakatali sa galit, sa takot, at sa kasaysayang hindi natapos. Hinaplos ni Lina ang hangin. Patawad, bulong niya. At sa wakas, ang katahimikan ay bumalik. Walang sigaw. Walang hangin. Walang halakhak ng dilim. Ang baryo ay tumahimik, hindi sa takot, kundi sa wakas ng laban. At mula sa gitna ng abo at bitak sa lupa, tumubo ang isang halaman. Isang puting bulaklak na hindi pa kailanman tumubo sa lupaing iyon. Sumenya si Lina sa kanyang mga kasama. Panahon na, anya. Panahon na para ituro sa susunod na henerasyon na hindi lahat ng aswang ay dapat katakutan. Dahil minsan, ang pinakanakatatakot na nilalang, ang siyang pinakaunang lumaban para sa liwanag. Mula sa araw na iyon, binago nila ang mga kwento. Hindi na lang takot ang laman ng gabi. Ang pangalan ni Lina ay naging alamat, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang tagapagsalita ng liwanag. Ang mga bata, sa halip na kwento ng pananakot bago matulog, ay pinakinggan ang kwento ng isang mabuting aswang. Isang nilalang na piniling lumaban sa kanyang sariling anino. Ang baryo ay nagbago. Ang mga tao ay nagtanim ng mga halamang proteksyon, hindi dahil sila'y takot, kundi dahil sila ay handa. Ang mga lampara sa bawat bahay ay may asul na apoy, alaala ng gabing iyon, at paalala ng liwanag sa loob ng bawat isa. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagtitipon ang buong baryo sa ilalim ng punong akasya. Nagsasama-sama upang ipagdiwang ang gabi ng pagtatapos. Ang gabi kung kailan pinili ng isang mabuting aswang na tumapos sa lahi ng kadiliman. At sa gitna ng kasiyahan, sa bawat katahimikan pagkatapos ng tawa, may maririnig pa ring bulong ng hangin. Hindi bilang babala, kundi bilang awit ng pasasalamat. Dahil sa bawat takot na nalampasan, may liwanag na muling isinilang. At sa bawat mabuting puso na tumindig sa gitna ng dilim, ay may bagong alamat na isisilang. At sa paglipas ng mga taon, ang kwento ni Lina ay naging bahagi na ng diwa ng bawat sulok ng baryo. Ipininta siya sa mga dingding ng paaralan, may baston sa isang kamay at bulaklak sa kabila. Isinulat ang kanyang pangalan sa mga dahon ng aklat ng mga bata. Lina, ang mabuting aswang, ang pamagat na inuusal na ngayon na may galang, hindi pangamba. Ngunit sa kabila ng katahimikan at kapayapaang muling naibalik, alam ng mga matatanda na ang anino ay laging naghihintay. Na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala.
Kaya't bawat henerasyon ay itinuruan. Hindi para matakot, kundi para maging matatag. Hindi para itago ang kakaiba, kundi para ipaglaban ang mabuti kahit ito'y hindi naiintindihan ng marami. At sa ilalim ng punong akasya, na ngayoy mas matayog at mas luntian kaysa dati, may isang bato. Sa ibabaw nito, nakaukit. Hindi lahat ng nagmula sa dilim ay halimaw. Minsan, sila ang pinakamatapang na bantay ng liwanag. Sa gabi, kapag ang hangin ay malamig at ang buwan ay maliwanag, may mga nagsasabing nakikita si Lina. Nakaupo sa sanga ng punong akasya. Tahimik. Nakangiti. Bantay pa rin sa mundong pinili niyang ipaglaban. At sa kanyang mga mata, makikita ang apoy ng pag-asa na hindi kailanman mamamatay. Ang apoy na nagmula sa puso ng isang aswang na tumalikod sa dilim. Ang apoy na nagbigay liwanag sa madilim na landas ng kanilang angkan. At sa bawat hininga ng hangin, dala nito ang kanyang pangako. Na kahit sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na patuloy na magsisilbing gabay. Hindi lang para sa baryo, kundi para sa lahat ng mga nawawala sa landas ng takot. Ang kwento ni Lina ay hindi nagtatapos. Ito ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga taong may tapang harapin ang anino. Sa bawat paglubog ng araw at sa pagsikat ng buwan, ang kanyang alaala ay sumisiklab. Isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. At na kahit sino, kahit isang mabuting aswang, ay maaaring maging bayani. At habang lumilipad ang mga bituin sa madilim na kalangitan, ang mga tao sa baryo ay natutong makinig sa katahimikan. Hindi na nila kinatatakutan ang mga anino sa paligid. Sa halip, iniingatan nila ang bawat kwento ng kabutihan na tulad ni Lina. Ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng punong akasya, hawak ang mga lumang kwintas at gamot na itinuro sa kanila. At sa bawat tibok ng puso, dala nila ang tapang na nag-ugat sa dugo ng kanilang mga ninuno. Sa bawat hininga, ramdam ang pagmamahal at pag-asa. At sa bawat gabing tahimik, ang mga alaalang mabuti ay naglalakbay, bumubuo ng bagong bukang liwayway. Dahil sa kabila ng dilim, may liwanag na hindi kailanman mamamatay. Isang liwanag na ipinanganak mula sa isang mabuting aswang. Na nagwagi hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa puso. At iyon ang tunay na alamat na patuloy na bubuhayin, habang buhay ang bawat kwento, habang buhay ang bawat pangarap. At sa pagdaan ng panahon, ang baryo ay naging tahanan ng mga kwentong puno ng pag-asa. Ang mga tao ay nagtagumpay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtanggap at pagkakaisa. Natutunan nilang hindi sukatan ang anyo o pinagmulan, kundi ang ginawa at puso. At si Lina, ang mabuting aswang na nagpakita ng tunay na lakas, ay naging inspirasyon. Isang paalala na kahit ang pinakamadilim na kwento ay maaaring magtapos sa liwanag. At sa bawat pag-ikot ng mundo, sa bawat pagbukas ng mga mata, ang alamat ni Lina ay patuloy na bubuhay. Para sa lahat ng mga naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. At sa bawat puso na naniniwala sa kabutihan, ang kanyang pangalan ay mananatiling buhay. Hindi bilang alamat ng takot, kundi bilang kwento ng tagumpay ng isang mabuting aswang. At sa pag-ikot ng mga taon, ang kwento ni Lina ay lumaganap. Hindi na lang sa kanilang baryo, kundi pati sa mga kalapit na bayan at lungsod. Maraming nakinig at napukaw. Maraming nagsimulang magtanong at magbago. Kung paano nila tinitingnan ang mga aswangki sa kanilang mga kwento. Hindi na ito mga nilalang ng takot, kundi mga simbolo ng pagbabago. Mga tagapagtanggol ng liwanag sa gitna ng dilim. At sa bawat pagtanggap ng kwento ni Lina, unti-unting nawawala ang mga lumang paniniwala. Ang mga kwento ay naging tulay para sa pagkakaunawaan. Para sa pagkakaisa. At ang mga susunod na henerasyon ay nag-aral ng tapang at kabutihan. Hindi ng takot. Sa ganitong paraan, ang mabuting aswang na tumapos sa angkan ng mambabarang ay hindi lang kwento. Ito ay buhay na alaala. Isang inspirasyon. At patuloy na ilaw sa madilim na landas ng sinuman na nangangailangan ng pag-asa. At sa bawat bagong umaga, ang mga tao ay nagising ng may panibagong pag-asa. Ang kanilang mga puso ay puno ng tapang at pag-unawa. Hindi na nila tinatakot ang anino ng nakaraan. Bagkus, niyayakap nila ang mga aral na hatid nito. Ang kwento ni Lina ay naging bahagi na ng kanilang pagkatao. Isang paalala na sa bawat dilim, may liwanag na handang sumilay. At sa bawat pagtatapos, may panibagong simula.
Dahil sa mabuting aswang na tumapos sa angkan ng mambabarang. Natutunan nilang ang tunay na lakas ay nasa kabutihan ng puso. At doon nagtatapos ang kwento, hindi sa takot, kundi sa pag-asa at pagmamahal na walang hanggan. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, alam ng lahat na ang laban ay hindi pa tuluyang tapos. Dahil sa bawat sulok ng mundo, may mga dilim na naghihintay. Mga aninong gustong muling maghasik ng takot. Kaya't ang alaala ni Lina ay patuloy na ginagabay ang mga tao. Pinapaalalahanan silang maging matatag at maingat. Na ang bawat puso, gaano man kaliit o kalakas, ay may kakayahang magdala ng liwanag sa kadiliman. At sa tuwing maririnig ang malamig na hangin, sa ilalim ng mga bituin, ang kwento ng mabuting aswang ay susulyapan muli. Isang kwento ng tapang, pag-asa at walang hanggang liwanag. Sa ganitong paraan, ang bayan ay naging buhay na alaala ng katapangan. Hindi na lamang isang lugar na tinatakot ng mga kwento, kundi isang tahanan kung saan ang bawat isa ay mailakas ng loob. Upang harapin ang kanilang mga anino. Upang ipaglaban ang kanilang kinabukasan. At sa puso ng bawat tao, nakaukit ang pangakong ito. Na kahit gaano man kadilim ang gabi, ang liwanag na nagsimula sa isang mabuting aswang ay hindi kailanman mamamatay. Ito ang kwento ng pag-asa. Kwento ng pagbabago. At ang simula ng isang bagong alamat na walang hanggan. At habang lumilipas ang mga panahon, ang kwento ni Lina ay patuloy na humuhubog sa mga puso ng mga tao. Ginagamit nila ang kanyang tapang bilang gabay sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap. Hindi na takot ang siyang namamayani, kundi pag-asa at pagmamahal. At sa tuwing sasapit ang gabi, kapag ang mga bituin ay nagniningning ng malinaw, maaari mong marinig ang mga bulong sa hangin. Mga kwento ng isang mabuting aswang. Isang bayani na nagwagi laban sa kanyang sariling dilim. At ang liwanag na kanyang iniwan ay patuloy na nagbibigay buhay. Isang alaala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kabutihan ng puso. At sa bawat bagong henerasyon, ipinapasa ang kwento ni Lina. Hindi bilang alamat ng takot, kundi bilang inspirasyon ng pagbabago. Ang mga bata ay lumalaki na may puso na puno ng tapang. At isipan na handang harapin ang anumang hamon. Sa bawat pag-ikot ng panahon, ang liwanag na sinimulan ng isang mabuting aswang ay patuloy na sumisiklab. Pinapalakas ang bawat puso. At ginagabayan ang bawat kaluluwa. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos. Bagkus, ito ay buhay na patuloy na lumalaganap. Isang walang hanggang paalala. Na sa kabila ng dilim, may liwanag na laging naghihintay. At sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ni Lina ay naging isang simbolo. Isang simbolo ng tapang, pag-asa at pagbabago. Ang mga tao ay nagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan. Hindi na nila hinayaan ang takot na maghari sa kanilang mga puso. Bagkus, pinili nilang mamuhay ng mailakas at pagmamahal. At kahit sa mga oras na ang dilim ay muling sumilip, ang alaala ni Lina ay nagbibigay liwanag. Isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. Isang gabay para sa lahat ng naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. At habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa kalangitan, ang kwento ni Lina ay nagsisilbing ilaw sa madilim na landas. Pinapaalala nito sa lahat na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa na nagmumula sa tapang at kabutihan. Ang mabuting aswang na tumapos sa angkan ng mambabarang ay hindi lamang alamat. Ito ay isang paalala ng tunay na lakas ng puso. At habang may mga taong naniniwala, ang kanyang liwanag ay mananatiling buhay. Isang walang hanggang kwento ng pag-asa at tagumpay. At sa huling liwanag ng dapit-hapon, tahimik na humarap si Lina sa kanyang baryo. Nakatayo siya sa ilalim ng punong akasya, damang-dama ang hangin na malamig ngunit puno ng buhay. Ngumiti siya, hindi dahil sa walang anino, kundi dahil sa lakas ng mga taong natutong harapin ang dilim. Ang mga kwento ng takot ay napalitan ng kwento ng pag-asa. At sa puso ng bawat isa, nanatili ang aral ni Lina. Na ang tunay na tapang ay nagmumula sa pagtanggap, pagmamahal, at pagkilos para sa kabutihan. Hindi siya ang aswang na ginamit upang takutin, kundi ang bayani na nagbigay liwanag sa madilim na gabi. At sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang isang munting bulaklak, puti, matatag at buhay. Isang alaala na kahit sa gitna ng pinakamadilim na laban, ay liwanag na hindi kailanman mamamatay.
Ito ang kwento ng mabuting aswang na tumapos sa angkan ng mambabarang. Isang kwento na magpapatuloy sa bawat puso na naniniwala sa kabutihan.